Trending ngayon sa social media ang actor at dancer na si Mark Harris itong maglabas ng isang video noong Huwebes, February 5 sa Instagram na umiiyak na ikinaalarma ng mga kakilala at mga kaibigan sa industriya. Kulong sa sistema, saad ni Mark sa kanyang post. Mapapanood din sa naturang video na dinadaan na lamang ng aktor sa paninigarilyo ang umano'y pinagdaraanan nito. Dahil sa pag-aalala, hindi napigilan ng mga kaibigan ni Mark na ipaabot ang kanilang suporta at dasal para sa kanya. Ngunit hindi pa malinaw at wala pang opisyal na pahayag si Mark kaugnay sa kanyang sitwasyon, kasalukuyang pinagdaraanan, o maging sa tunay na dahilan kung bakit siya lumuluha sa naturang post. Pero kung matatandaan, last year na interview pa siya ng batikang si Corina Sanchez sa Rated Corina na kung saan na-feature ang kanyang crayfish business. Ito ang naging focus ng aktor mula nang mawalan ng trabaho last year matapos ang huling project nito sa GMA Network na abot kamay ang pangarap, kinailangan aniya niyang dumiskarte para sa pamilya lalo sa kanyang mga anak. So buti na lang, may dumating na business na naging patok, so ito yung ginawa kong regular work, buong buhay ko, showbiz ako, 17 years old, I'm 39 now and then suddenly biglang wala akong trabaho, nagpapanik ako kasi syempre hindi naman ako magaling sa pera. Wala akong business talaga before, sabi ni Mark sa isang interview nito sa Rated Corina. Natakot ako na yung anak ko, wala akong ma-provide, as a provider wala akong mailagay na pagkain sa lamesa, dagdag pa niya. Ang interview na ito ang iniisip ng mga netizen na dahilan kung bakit nakapag-post ng ganito si Mark, financial problems, anong masasabi niyo mga ka-trending? Samantala nakulong dahil umano sa non-compliance, Diwata Pares nagsalita tungkol sa pinagdaanan. Ibinahagi ng negosyante at online personality na si Diwata Pares ang matinding stress at hirap na kanyang dinanas matapos umano siyang makulong dahil sa isang reklamong isinampa laban sa kanya. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Diwata na halos wala siyang tulog at labis ang kanyang pinagdadaanan matapos siyang arestuhin dahil sa umano'y warrant of arrest, kahit wala raw siyang natanggap na subpoena bago ito inilabas. Ayon pa kay Diwata, may kinalaman umano sa isyu ng compliance ang reklamo na isinampa laban sa kanya, na konektado sa kanyang maliit na negosyo ng paresan. Giit niya, sapat lang umano ang kanyang kita para sa pang-araw-araw na gastusin at may mga panahong siya pa ang nag-aabono. Ikinwento rin niya na bandang alas 6 ng gabi siya inaresto at magdamag hanggang maghapon siyang nakulong bago siya nakalaya matapos makapagpiyansa ng humigit kumulang 60K. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang naturang ahensya ng gobyerno kaugnay sa reklamo at mga paratang na ibinangon ni Diwata Pares. Patuloy namang inaabangan ng netizens ang susunod na updates kaugnay sa isyong ito. Ayan, good morning guys. Kagising ko lang. Super stress. Wala akong tulog-tulog. Simula nung kahapon ba, nung isang araw, nung isang gabi. Ang ganito kasi yan. Grabe. Guys, ito ikukwento ko na yung nangyari. Nakulong ako. Yes, totoo nakulong ako. Bakit? May warrant na naman ako. Totoo, warrant. Warrant. Hindi man lang ako nakatanggap ng subpoena na may warrant na agad. Agad-agad, katulad din nung dati na nangyari. Alam mo kung anong reklamo, anong complainant ko? Isang ahensya ng gobyerno. Hindi daw compliance. Warrant agad. Ako naman hindi ako mahirap kausap, di ba? Tungkol ito sa negosyo. Parisan, ano bang negosyo ko? Paris, di ba? So, nakalungkot lang, no? Ganyan ang nangyari. Pwede namang ayusin kung may pagkakamali ako. Pero bakit warrant agad? At saka hindi naman ako big time na negosyante. Halos tama-tama nga lang pangkain ang kinikita ko. Minsan abono pa. Grabing stress. Hinuli na naman ako ng alas 6 ng gabi. Tapos magdamag, maghapon ako nakakulong. Nag-bill ako. At ito pa, ang laki ng bill. Nasa 60,000 yung bill na pinangpiyansa ko. Diba? Grabe. Ang hirap maging Pilipino, sa totoo lang. Lumalabang ka naman ng patas, hindi ka naman namimerwisyo. Dumidiskarte ka sa sarili mo para mabuhay ka. Pero bakit? Bakit ganun?
Grabe. Hindi ko lang siguro pwede ikwento ang buong detalye, no? Kasi nasa ano na ito. Nasa korte na. May hearing pa ako. So, basta yun. Yun ang dahilan. Pwede naman ayusin kasi ang nakalagay hindi daw nag-comply. Kung ano man yung dapat ayusin, pwede naman. Diba? Tulungan nyo ako kasi hindi ko alam kung paano gawin yan. Ayusin natin. Halimbawa, kung mayroon mang pagkakamali, hindi para diretso sa kulungan nang wala man lang ako sumpinan na natanggap. Diba? Diyos ko, napaka-stress. Diyos ko, mabuti lang talaga. Ay, nako, nakalabas na naman ako. Buti nun dyan si God kahit papaano hindi niya ako pinapabayaan. Grabing pagsubok ito. As in, nakulong ako ng 24 hours kasi kung wala pa akong pera na pang piyansa, kung hindi ako napag-provide ng 60,000, wala. Hanggang ngayon nakakulong ako. Grabe. Ang intention ko lang naman dumiskarte, maghanap buhay. Paris lang naman yung tinda ko. Ang kinikita ko pang tabla-tabla lang sa pagkain ko araw-araw. Minsan kulang pa. Bakit ganon? Kailangan pang ikulong. Grabe, napakaan ng mundo ata. Yun lang naman guys, sinay ko lang. Ayaw ko nang i-detalye, siguro soon lahat. Kasi ngayon, may kaso ko eh. Pero yun ang clue. Hindi daw ako nag-comply. Wala naman ako natanggap na subpena. Wala naman nagsasabi sa akin na ganito pala. So, dapat, diba, tulungan nyo ako kung ano man yung dapat itama. Hindi ikulong ako. Yun lang guys. Naka-stress, grabe. Sobrang stress ko. So, siguro hindi ko i-discuss sa inyo lahat. Basta yun, sa parisan ko, hindi daw nag-comply. Sa mga ganyan. Grabe. Emosyonal ang asawa ng dating Senador Bong Revilla na si Lani Mercado sa ginanap na Truth, Integrity, Due Process, Peace and Justice for Bong Revilla Prayer Rally sa Freedom Park, Kawit Cavite ngayong Linggo ika-8 ng Pebrero. Ayon sa kanya, kahit kailan ay hindi daw isusuko ng kanyang asawa ang pagmamahal sa bayan. Masakit at higit sa lahat, nakakagalit na masilayan ang aming mahal na ama, ang aking mahal na asawa sa kanyang pinagdaraanan ngayon. Sapagkat ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya, sa kawalan ng tunay na katarungan, kung saan ang inosente ay pinipiit at binubusalan. Ito ay sugat sa puso namin. Sugat sa mga supporters niya at sugat sa bawat isang mamamayang Pilipino na kanyang tinulungan. Isang malakas na dagok sa aming puso at damdamin. Ngunit dahil po sa inyong pagmamahal na pinapakita ngayong gabi, sa inyong suporta at panahon na inuukol sa gabing ito, kayang harapin ni Senator Bong Revilla ang patuloy na pagpukol ng mga maling akusasyon laban sa kanya. Marami sa kanya ang humimok na huwag sumuko, naiwasan ang mga batikos, naiwasan ang mga akusasyon. Marami ang nag-udyok sa kanya na magtago. Ngunit hinarap ni Bong ng taas noo at buong tapang, sumuko sa otoridad. Hinarap niya sa kabila ng sakit at malaking sakripisyo. Sinuko niya ang kanyang dignidad, pagkat buo sa kanyang loob na wala siyang kasalanan. Naniniwala siya na kakampi niya ang katotohanan. Queen of all media, Kris Aquino is happy to announce that her health is slowly coming back.
In a video uploaded to her Instagram, Pris shared that she feels that this year will be her rainbow year, where after all the hardships she's been through, she can finally do what she loves to do that makes her happy too. Pris is also thankful for her children who always take care of her and for all the people who continue to pray for her healing journey. In the caption of that video, it also wants to do sit-down interviews wherein, "This is her way of slowly recovering her paralyzed skin, this is my life's new reality, but in order for me to continue being brave, I need to do slowly what I love until I am stronger." Gumawa si Dr. Jeff Chua. And parang ano siya, very crowded yung ano sa dami ng doktor na nakabantay. But I'd like to thank them all from Dr. Katsi, tapos nandun si Dr. Geraldine, tapos nandun nakabantay na si Dr. Nick, tapos may anesthesiologist na hindi ako binigyan ng anesthesia. Ganun kakatigising po ako the whole time, naramdaman ko ng unang hiwa. Wala lang. That's life. You know, ang taas na talaga ng pain tolerance ko na kinaya ko. So that was Doc Janelle na kung hindi lang siya si Doc Janelle, super magkaaway na kami ngayon. But I love him. He loves me. Okay. Yay! Wow, your favorite. Ito yung ginagamit ko po. It's for babies, but feeling ko baby din ako. Yay! This is the baby wipes. As you can see, it's here. So, ni-replenish lang niya ako. This is what I use for my face. Para talagang very, very gentle and 100% cotton. Ay, dami ng pinaganda. Okay. It's in Shopee. Doon ko una siyang na-discover because pinadala niya ako ng isang box care of Dr. Katsi. She said na ipatry daw sa akin. And then nagustuhan ko. Siyempre, nahiya naman akong sabihin na, "Can you give me more?" No. Namili naman ako. Hindi, merong isa talaga gusto ko magpasalamat sa pamilya nila. And now I can say it. Thank you to the Farinas family na kinupkup ako for many months all the way in Ilocos. Beautiful talaga. Meron villa doon na reserved for me until daw gumaling ako. Maraming salamat kay Manong Rudy at sa buong pamilya niya na halos inampun na. Thank you. Open na, ma'am? Go ahead. I can't open it. There we go. Okay. Wait, I have to show you. Na, I told her kasi na ito yung mga good colors for me for the year. This particular blue. Okay, so sinabi ko. Very specific. Yeah. I've used that. Okay. If you have your period or if you're like me na sometimes meron pa rin occasional bleeding. Yeah. So this is really, really very good. Kasi ito, you don't need to use na a napkin. It's all in one. And then, it's also for those who are newly operated on para sinasalo na siya. Nakadalawang PET scan na po ako. At yung una, alam yung lahat na natakot talaga ako because may nakita silang konti doon sa, very, very near the colon. Oh my God, talaga. That was, I think, one of the biggest scares of my life. And it was the saddest. Talagang, first time akong nakita na gano'n daw ako kalungkot at gano'n ako ka-worried. Tapos, to top it off, like the entire day, kinailangan akong painumin non-stop ng this mixture. Ginusto ko ng kalimutan ko ano yun. And basta, it was also Gatorade and honey. It was mixed in Gatorade. You remember? Or gusto mo na nag-gluten na? Gatorade yan. Yeah. And then this thing na parang and then after that, we were allowed to eat. But that was the point na kakauwi ko pa lang na I was like 86 pounds. So, parang wala naman akong gano'ng kumain. Tapos nung papunta na, when the hardest call I had to make was when I called my sisters. Because alam niyo lahat na colon cancer, yung primary cancer ng mom namin. But nung nalaman it was already it was stage 4. So, sabi ko sa lahat ng, it was clear. Thank you, Lord. And then, I had to do a second one dahil
they had to see naman my lungs and they had to see the rest of me because they were worried what's wrong. Bakit hindi siya nag-gain ng weight? Pangalanan ko na ang sagot pala doon, ensure na hinaluan ng Carabao milk. Drink Carabao milk because it has more protein actually than cow's milk. At malinamnam siya. So, when I needed to gain talaga 20 pounds, yun ang ano ko. Pero nandadayo po ako, hinahaluan niya ng ice cream. So, it's a milkshake. Oo. In Carabao milk. Kasi, nung time na yun, ang kinukuhanan was from, Bill. Naisiha. Ito po, Not ready pa ba? This is my mom's engagement ring. It's reserved for Bill because ito rin yung naging engagement ring ng mommy, ng daddy ko, sa ng lola ko. So, But this only, Yes. one girl So, you have ito- that in mind for. wait lang. So ikaw naman ang nagsasabi. Yeah, but wala na yan, me, lumang. I didn't say anything. So anyway, after that, when I said, Mom, fine na lang. And then she said, yeah, sure. But make sure to buy a nice engagement ring if he ever does get engaged. He's dead now. Oh. Everyone knows he's Parang dead. you're making the shoot sulit. Parang tuwa silang lahat, di ba? Na-miss niyo ako. Quiet to. And then, it's disposable. So parang you're sure na, di ba pag traveling. Yes, hindi ka sigurado, di ba? Baka magka-warts. Yes. Yeah, di ba? Sa body. Yeah, so ito na ang ganda. And it really absorbs. And this one naman, if you're traveling, pag mawabiyahe ka, disposable cotton underwear. Ginagamit ko din ito. Remember, ikaw na Tapos sa akin ako. sa Hong Kong. Okay. Convenience. Yes, pero mas maganda ito. Mas maganda. Ikaw mas I will. Yeah. Mural City. Ito yung para sa bag, ito yung parang ano nila, ang lambot nito para sa skin. Look ito. Ang laki. Akala mo Ayaw maliit nga. lang pero hindi ka lugi. Tapos ako nagluluha. Pero maganda talaga siya kasi very sensitive yung kutis ko. And maganda siya. And I'm not saying na dapat repeat ka ng repeat, pero masusulit mo talaga. And yung mga nga nurse sinasabi, Madam, tapon na po natin. Sabi ko, pwede pang gamitin. Kasi matibay. You can get you one. Yes, bago ko talaga.